tanong, Tita Laila, what to do, what to do? Lagi kami nag-aaway ng boyfriend ko dahil sa maliliit o mabababaw na bagay. Pinagtatalunan kung saan kakain, what time magkikita, bakit nalilate, ayaw sumama sa lakad with friends, etc. May ganito lang, mga ganito lang po kababaw pero nagre-resulta ng ilang araw na dedmahan. Nakakapagod na rin kasi kung palagi na lang ganito. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na. Amelia. Okay, Amelia, kung parehas kayong ganyan ng jowa mo and nobody wants to give way, wag na kayong magjowa kaya. Kasi akong napapagod sa inyo. Baka lang ibig sabihin talaga noon, hindi pa mature ang mga isipan ninyo kung ang relasyon ninyo ay pride lagi ang pinaiiral dahil sa ilang araw ng dedmahan. Baka it's not worth it. Kasi 'di ba, yung anxiety and yung alam mo yon, hindi lang mental but also emotional na nagdededmahan kayo, nagpapataasan kayo ng pride. Diba? Parang, is it worth it? Ask yourself, is it worth it na lagi na lang ganito, away bate, away bate, away bate, away bate? Gaano ba kamahal talaga this guy? And tanungin mo rin yung sarili mo kung gaano ka ba talaga kamahal nito. Na in spite and despite ng pag-aaway ninyong dalawa at dedmahan ng ilang araw tapos magbabate, magiging okay ba kayo? Kaya mo ba habang buhay na ganyan kayo? Oy, naku, esep-esep din ha. Kasi baka nga mamaya, yung pagod na pagod na pagod na pagod na Amelia ay maging burnout na. Mas matindi yon. Talagang baka dumating kayo sa punto na wala na kayo respect sa isa't isa. O hindi ba? So I guess hanggat hindi parehas na mature ang inyong pag-iisip, mag-aaway kayo at mag-aaway. Ay nako. So ano dapat ang ayusin? Ay, next, Tita Laila, Burmans na at eto na naman ang nakaugaliang family reunion sa December. Merong mga toxic na kamag-anak na marites pa. Ayoko po silang makita. What to do? What to do? Tita Laila, confused Brianna. Brianna, napakasimple lang ng solusyon. Punta ka sa reunion, ayaw mo silang makita, ipikit mo ang iyong mga mata. O kaya balik ta rin natin. Hi tita, pwedeng pikit mo yung mata mo, papikitin mo ang mata ng mga toxic mong kamag-anak para hindi ka nila makita. Pero seriously, yung mga ganitong klase, for sure, eto yung mga, tumaba ka ngayon, ay bakit ganyan ang itsura mo ngayon? Ako parang lumalaki ka. Alam mo yung parang may body shaming o kaya naman, kailan ka mag-aasawa? Alam niyo yung mga ganyan? Yan yung, I'm sorry po baka kasi ganyan kayo sa mga kamag-anak ninyo. Minsan nakaka-offend din naman yun. Hindi po porke tayo ay kamag-anak ng taong yun, privileged na tayo para pagsalitaan sila ng ganon. Of course, we should also think of other people's feelings, lalong-lalo na kung pagdating sa pagiging single o kaya naman sa korte ng katawan. Alam niyo running joke doon sa isang reunion, di ba? Sa isang reunion, nagkita si pamangkin at si tita. Sabi ni tita sa kanyang pamangkin, parang ang taba mo ngayon. Sagot si pamangkin, ikaw nga tita, noon ka papangit pero never ako nagsalita. Diba? Yung mga ganon. Pero huwag natin gagawin yun If you're younger than the kamag-anak, huwag natin gagawin yun. Always remember, irespeto pa rin natin yung mga kamag-anak natin. Kung ayaw mo talaga silang makita, edi sabihin mo na lang na you don't feel well and much better kesa sa may masabi ka ngang masama din, huwag ka na lang din umattend ng reunion. Magpa-take out ka na lang ng pagkain cause lechon is important. Hindi ba? Grabe. Okay, sabi dito, what to do, Tita El? Galit pa ang nanay ko hanggang ngayon sa akin. Tinupad ko po kasi ang pangarap ko na maging teacher at sinuway ang kagustuhan niya na magdoktor ako. 27 na po ako ngayon, single at hindi pa rin kinikibo ng nanay ko. Ayan. Confused Elsa. Hindi ka naman siguro frozen bukod sa love life dahil single ka pa rin at 27 pero okay yun, bata ka pa naman, di ba? Pero etong magandang gawin. Since tinupad mo ang pangarap mo and I assume na maligaya ka naman sa pagiging teacher, hindi ba?
Pero nagtatampo pa rin si Mudra kasi dahil hindi mo nga tinupad ang kanyang pangarap na ikaw ay magdoktor. Eh di, since you're single, maghanap ka ng jowang doktor. Hindi ba? O, di quit, sabihin mo, ma, huwag ka na magalit. Hindi man ako natuloy na maging doktor at teacher na ako ngayon, eto naman ang jowa kong si Dr. Ineme Emelu. Oh, hindi ba? O, Nay, pag naging mag-asawa kami, matutupad na rin ang pangarap mong anak na doktor. Oh, hindi ba? Bongga. O, may isa pa. Tita Laila, ipapakilala na ako ng girlfriend ko sa kanyang family soon. Malinis naman ang intensyon ko sa kanya at mahal na mahal ko po siya pero kinakabahan po ako. What to do po? Kinakabahan, Marky. Marky! Naku, grabe. 3 lagok lang yan ang pulang kabayo. I'm sure, with all confidence ka nangaharap sa kanyang pamilya. Yun nga lang, amoy chiko ka, so wag na rin natin gawin yun. Oo, di ba? Huwag kang kabahan. If you have the purest intentions, siguro it's natural na first time kasi, hindi ba? So, I guess it's natural. Nakabahan ka dahil imi-meet mo ang kanyang parents for the first time. Pero, alam mo yun, lahat naman tayo siguro may mga birth pains and sa una lang yan. Ito ang isipin mo. Malinis ang intensyon ko sa babaeng ito. Nakikita ko ang future ko na isa siya sa talagang magbibigay ng kulay sa buhay ko. At siya na siguro ang aking forever. Kaya hindi ako dapat matakot sa mga magulang niya at sasabihin ko yon sa kanyang mga parents. O hindi ba? Pag pinakilala ka sa mga magulang niya, maano agad? O hindi ba? Ganon, Marky, sabihin mo. Gusto ko happy ka. O, tama, ganon. O, di, eto po si Marky, boyfriend ko. Magmano ka agad. O, Filipino trait agad. Huwag beso-beso kay mother. Kasi masyadong ano yun. Masyado, for me, that's too physical on the first meeting. So, mano is much better because it's a Filipino tradition, hindi ba? At respeto rin na ibinibigay sa ating mga nakakatanda. Mas maganda na magmano ka. So, magmano ka muna. And then, kung hindi man mano, shake hands kay Pudra, mano kay mother. O hindi ba? Pagkatapos, habang nagdi-discuss, sagot ka lang ng sagot sa mga tanong ni father at ni mother. O hindi ba? Kasi kung talagang malinis at puro ang iyong intensyon, kung busilak, Nax. Kung busilak ang iyong intensyon para sa jowa mo, I'm sure nothing can go wrong. And most of all, mag-pray ka. Yan, para hindi ka kabahan. Ayan, tawagin mo ang iyong guardian angel para magabayan ka. Ganun na rin si Archangel Saint Gabriel. You know why? Because Saint Gabriel, the Archangel, is the messenger. Diba? Siya yung tagapagdala lagi ng balita. Kumbaga, sa 3 archangel, Saint Michael, Saint Raphael, si Saint Gabriel, the archangel, siya yung communication angel. Yan, siya ang archangel of communications. And that's why he is also, kumbaga, sa mga tao sa media, sa kanya, kami humihingi at times ng intercession. So baka lang sakali mag-work, okay? So ayan, that wraps up our shoutout notes. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang problema, nga ni Kanek! Ay, i-message na lang po kami 0960-258-0840. Katulad ng mga minessage ni kinakabahang Marky, pagod na Amelia, confused Brianna at confused Elsa. Okay? Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.